Nung last upload ko nga mga mamis, ako yung nag-reband or ako yung nagpa-reband. Ngayong araw mga mamis, dahil nga naliguan or nabasa ko naman na tong buhok ko, pinapunta ko na rito yung pamangkin ko para siya naman yung mai-reband ko. Maaga ko silang pinapunta ng kapatid niya para nga maaga kaming matapos, hindi sila gabihin. Tsaka madala ko pa sila sa Kai Mall, mapakain ko muna ng ice cream yung maliit kong pamangkin. Pero bago nga kami magsimulang magrebanan, maghihilamos muna ako. Kasi nga tinigyawat ang mamshi panay nyo. Ganto talaga ako pag nagpapareband ako mga mamis. Kasi nga diba hindi ko siya naliliguan. So pag natutulog ako, yung kapit ng gamot sa ulo ko kumakapit dun sa unan. Tapos syempre yung unan dumidikit sa mukha ko kaya titigyawat ako. Pero buti na lang talaga mga mamis meron nahiyang sa mukha ko na sabon na ito nga lagi kong ginagamit. Kasi mabilis talaga makapagpatuyo ng tigyawat to. Tapos mabilis makalighten ng mga dark spot. Kaya kung kagaya ko kayo mga mamis na sobrang bilis tigyawatin at talaga namang pag tinigyawat malalaki, try nyo na tong sabon na to. Kasi ako nagsasabi sa inyo, lalong lalo na ngayon 100 pieces na lang yung stock. Kaya ano pang iniintay nyo mga mamis? Ilalagay ko dyan yung link sa comment section sa baba. Tsaka ako napansin nyo mga mamis, medyo pumuputi din talaga yung mukha ko. Kasi nga itong sabon na gamit ko, nakakapagpuputi rin siya ng mukha. So yun yung mga mamis, after ko nga maghilamos, nagsasalang muna ako ng sinaing. Para nga pagkatapos namin mag-applyan ng gamot na pamangkin ko, susunduin lang namin si Atina. Tapos bibili lang kami ng lutong ulam para makakain na rin kami. Puting kanin pala or puting bigas yung sinaing ko mga mamis. Kasi nga itong pamangkin ko, minsan na siyang nakatikim ng red rice dito sa amin, hindi niya malunok. So, bali ito pala yung buhok ng pamangkin ko mga mamis. Yung pinakababa nakita nyo straight pa. Kaya una ko lang applyan muna yung pinakataas ng ulo niya kasi yun yung mga bagong tubo niya. At habang nag-applyan nga kami ng gamot dito or habang nire-reband ko siya, itutuloy ko na nga ulit yung kwento ko tungkol nga doon sa kung paano ako mas napabilis makalakad. So, yun nga mga mamis no, sa last upload ko na to, nakita nyo naman na kahit pa paano nakakalakad ako pero buhat-buhat ko yung paa ko tapos may hawak akong tungkod. Sabi ko nga sa inyo, mga second week ng December yon. So, mga third week, fourth week ng December mga mamis, talaga namang nakalakad na ako nang hindi na kailangan ng tungkod. Hindi na lang kami nakapag-video ng mga mamis kasi hindi ko naman nakalain na magsisimula akong mag-vlog. Tsaka nung time pala na yon mga mamis, nung mga bandang paglabas ko nga ng ospital, ayoko talaga nagpipicture ng sarili ko. Kung hindi lang talaga kailangan para may paita kami sa doktor, hindi ko talaga gagawin kasi ayoko nakikita yung sarili ko. Pag nakikita ko kasi yung sarili ko mga mamis, sa picture din naman kaya sa video, parang mas lalo kasi ako nawawalan ng pag-asa na gumaling. Ganon kasi ako mga mamis gusto ko mas makikita ko yung itsura ko sa video na mas okay na ako. Mas namomotivate kasi ako mga mamis pag nakita ko na medyo mas okay yung itsura ko kumpara nung mas malala pa yung kalagayan ko. So ayun mga mamis, basta hindi natapos ang December nakalakad na ako nang hindi kailangan ng tungkod. Pero sobrang bagal kasi natatandaan ko bago magpasko nag-SM pa kami nila daddy noon. Tapos grabe para akong pagong maglakad tapos sobrang bilis mapagod ng mga paa ko noon. Parang nakakailang hakbang pa lang ako nun mga mamis pagod na agad ako. Kaya nung time na yun nahiyang-hiya ako dun sa SM kasi syempre ang daming tao nung December yun. Tapos feeling ko nakakapagpa-traffic ako dun sa SM kasi nga sobrang bagal kong maglakad kaya talagang gilid na gilid kami nun nila daddy. Alam niyo mga mamis, maisingit ko lang nung first time na nag-SM kami nung December 2021 nung nakalakad na nga ako ng walang tungkod. Wala kaming pera noon, wala lang, nagusto lang namin mag-SM noon. Kasi nga mga mami, sobrang saya namin no na magkakasama na ulit kami. Tapos gusto namin maging masaya si Atina. Kasi nga diba sabi ko sa inyo, nung nakalabas ako ng ospital or nasa ospital ako, may pinagdadaanan din pala si Atina. Kaya nung time na yun, kahit wala pa kaming pera, nag-SM talaga kami. Total, magkano lang naman ang pagkain sa Jollibee, diba? Tapos alam niyo mga mamis, para mas makatipid pa kami sa pamasahe, nagmotor lang kami noon. Malapit lang naman kasi kami mga mami sa SM, dito sa SM Fairview, as in malapit lang talaga, kaya nakapag-motor kami. Kaya kami nagkasya sa motor noon kasi tatlo kami, ang papayat pa namin noon dahil talagang wala kaming kinakain na masasarap noon. Si daddy nung mga time na yun, payat siya kasi nga sobrang stress na nangyari sa amin. Ako naman payat dahil nga nagkasakit ako. Si Atina naman, nangayayat din siya noon dahil nga may sakit din siya noon. So yun na nga mga mamis no, dahil nga medyo nakakalakad ng mamshi panay nyo kahit usad pagong, sobrang saya ko noon. Pero yung mga paa ko noon, umiiyak pa din ako noon gabi-gabi kasi hindi nababawasan yung sakit. Actually, naiyak na nga ako kay daddy noon, napasabi ako na, sabi ko kay daddy, akala ko ba sabi nila, Dok, pag nakalakad ako mawawala yung sakit ng mga paa ko. Bakit ang sakit-sakit pa din? Pero matatawa kayo sa akin mga mamis kasi 'di ba November lang ako nakalabas ng ospital tapos November doon lang naman ako unti-unting nakalakad. Alam niyo mga mamis, December 30 gumala ang mamshi panay niyo. Nagpunta ako doon sa mga kaibigan ko, hinatid pa ako ni daddy, kaming dalawa ni Atine. Nakamotor lang ulit kami noon.
So, ito yung mga mami. So, ito yung araw na hinatid ako ni daddy dito sa mga kaibigan ko. And lalo na nakikita nyo sa picture na yan, yan yung mga na-stress nung nalaman na nagkasakit ako at sila din talaga yung mga unang-unang gumawa ng paraan para makalikom kami ng pera para sa akin. Pero ulitin ko mga mami sobrang daming tumulong sa amin noon. Hindi ko lang talaga sila makasama sa mga pictures. Sa side ko yan mga mami, sana mga kaibigan ko. Sa side naman ni daddy ng mga kaibigan niya at mga kabanda niya, talagang marami rin gumawa talaga ng hakbang para matulungan kami. So, ito naman mga mamis, yung New Year na. Kita mo yung mga itsura namin dyan. Talagang parang kawawang-kawawa talaga. Ang papayat at ang puputla. Buti nga ngayon mga mamis, nababalikan ko na yung mga bagay na to ngayon at kaya ko nang i-share sa inyo. Kasi dati talaga, siguro mga 2 years ago or yun, 1 year ago, nung fresh na fresh pa, ayoko talagang pag-usapan to. Ayoko nakikita yung mga luma kong picture, yung mga luma kong post, ng, yun nga, yung mga humingi kami ng tulong. Kasi parang bumabalik sa akin yung trauma. Parang, ayun na, pag nakita ko yun, magdamag na akong gising, tapos iisip ako ng iisip, iiyak na ako. Pero ngayon natutuwa ako mga mamis kasi na-share ko na sa inyo na masaya ako na nagkukwento. Kung gusto nyo talaga makita mga mamis yung itsura ko na sobrang payat ko talaga, balikan nyo yung mga unang vlog ko sa mga hindi pa nakapanood. Yung as in yung unang-unang beses na nagsimula ako sa pag-vlog, makikita nyo talaga yung itsura ko dun mga mamis. Nagme-makeup pa ako nun, lipstick, nagba-blush on, nagkikilay, para lang hindi ako magmukhang kaawawa sa video. Pero pag nakita nyo yung video na yun mga mamis, matatawa kayo kasi ako pag nakikita ko yung natatawa ko, napaka-trying hard ko noon para lang magmukha akong maayos dun sa video ko. So anyway mga mamis, gaya ng dati, naubos na naman ulit ang oras. Next upload na lang ulit.